Dito pa rin tayo sa JBM Aqua Farm at kasama pa rin natin si Mar. At ngayon naman ay ipapakita niya sa atin paano mag-propagate ng aqua plant. Tama ba? Aqua plant? Aquatic plants. Aquatic plants. Ayan. So, i-demo ni Mar sa atin paano mag-propagate ng aquatic plants na sa unang tingin, akala mo, weeds lang dyan na napabayaan. Yung pala, kumikitang kabuhayan. Sige, Mar. Okay po. Natin. Opo, tara, mag-start na po tayo ng pagtatanim ng mga aquatic plants. Alright. So ganito po magparami ng mga ng mga aquatic plants. Okay. Iba-iba kasi ang variety ng aquatic plants. Pero before ka Mar, ikwento mo muna sa amin isa-isa ano yung mga aquatic plants na yan. Opo. Gaya po itong aquatic plants na to. Ito yung Ludwiga White. Okay. Ito po isa siyang yung high maintenance na aquatic plants. Pag nilubog mo siya sa tubig, hindi lang siya pwede basta itatanim mo, lulubog. Iisipin mo, mag-grow na. Hindi siya ganun. Pag sinabi po kasi high maintenance, maraming required. Kailangan may CO2. May CO2 siya. Kasi pag walang CO2 yung tanks na lalagyan, pagka na-immerse na siya, pag sinabi pong immerse, ilulubog sa tubig. Talaga. Opo. Pagka nandun na siya, kailangan mo siyang supplyan ng CO2. Pag kasi walang CO2, malalanta siya. So, may aerator dapat? Hindi po aerator siya. Aerator siya pero CO2 po yung lumalabas. Unlike dun sa aerator na oxygen. Na ordinary. Okay. May nabibili kasi noon yung tank ng CO2. Then yun na yung ginagamit ng mga nag-aquatic plants, nag-hardscape. Sa ganito po, nung binili ko to sa hobbyist po, sa hobbyist ng na nagbebenta nito. Ang bentahan nila kasi mahal pa po noon. Ang benta nila rito 150 per stem. Yan na yan. 150 pesos na yan. 150 per stem. Wow. Noon po. Pero sa amin dito kasi parang damo na Pero binibenta namin to sa ngayon po, nagmura na siya ngayon. Binibenta namin ng retail ng 10 pesos. Sa wholesale po, 3 pesos. Okay. Pero ang dami mo naman ma-harvest yan. Marami po. Pagka tinanim mo siya dito, siguro mga 1 month, boom na po sila. Okay. Wala po, pagka po siya naka-submerge, pag sinabing submerge, itatanim mo lang siya sa lupa. Yun po, dadami na sila. Wala nang required na na conditions, basta't matubig po yung pagtataniman. Okay. So ngayon po, yung gagawin natin, magtatanim tayo kung paano siya ginogrow as submerge o nakatanim lang sa putik. Sige. So ito naman, ito yung Rotala Red. Ayan. So ito po, kasi yung mga varieties ng aquatic plants, pagka yung aquatic plants may nakita kayong red, kung stem man yan or dito sa pinaka-trunk, kung sa dahon man yan or trunk, gaya nitong dalawa, nasa trunk yung red, ibig sabihin high maintenance po ito. Hindi sila kayang buhayin ng walang CO2. Okay. Kaya yun po yung pagpili. Gaya po ito, pag nasa aquarium na ang sinasabi mo. Opo, pagka po naka-submerge na siya. Okay. Ito naman, ito yung low maintenance lang. Ito po. Ayan. So, kung makikita nyo, green yung leaves niya. So, hindi naman masyadong pula yung yung trunk niya. Anong pangalan yan? So, ito yung Cicelis kung tawagin. Green yung leaves niya, pero hindi naman masyadong pula yung trunk niya. Kaya lang yan naging pula dahil submerge. Pero pagka na-immerse nyo to, nailubog sa tubig, magiging green na rin yung niya. Yung stem. So ito, kahit po walang CO2, kaya niyang mag-grow. Ang isa lang pong difference ng pag-immerse tsaka submerge, pagka-immerge po, lumalawak sila. Pagapang, parang kamoting kahoy, kamoting baging, pagapang sila. Pagka po naka-immerse na ito, tumataas lang po ng tumataas. So, trim lang kayo ng trim. Tapos magsasanga. Magsasanga. Pag hindi mo siya trinim, tataas ng tataas. Hindi siya sasanga. So, yun po yung difference ng immerse tsaka ng submerge. Okay.
Ito naman yung sunset. Okay. Pagka ito po ay masasabi ko na nasa gitna ng high maintenance tsaka low maintenance. Gitna. Opo. Pagka halimbawa tinanim mo siya sa tubig, nilubog sa tubig na nakatanim na 1 month na walang CO2, kaya pa niya mag-survive. Okay. Unlike dito sa iba na na high maintenance, mga 1 week mo pa lang tinanim, lusaw na sila pagka walang CO2. Okay. Kagandahan po rito, pagka naman may CO2 siya, nagiging, alam niyo po yung kulay ng sunset, di ba? Mapula-pulang konti. Yung dahon niya nagpupula-pula talaga. So kasi meron yung mga nag-aquascape, may mga strategy para din siyang nag-gardenscape. Naka-sort yung magkakulay. So pagka pinagsama mo yung green, puro green, tapos kabila green, may pula. So ang ganda niya tignan. Yung parang lumulutang yung pagkapula niya. So ganun yung yung strategy ng mga nag-aquatic plants. Okay. So ito naman po, ito yung isang uri ng ayun, kukuha ko ng ng isang bugkos, ng mga carpet plants po. Carpet. So ibig sabihin sa ilalim. Sa ilalim po. Sa ilalim para naman. siyang pang-carpet. Malalim pala yan. Malalim po ito kasi inukaya namin ng lupa. So talagang pond pala talaga siya. Opo. Tsaka po para hindi mabilis matuyo yung yung tubig. Ganda. Ito po yung dalawang klase po ito ng carpet plants. Pero marami pong uri ng carpet plants. Ito yung saleable sa market. Yung 50, mabilis kang makapag-dispose dito pag meron ka sa pet shop. Kasi ito yung usually hinahanap eh. Ito pangalan yan? Tinatawag dito dwarf hairgrass. Para siyang damo, pero parang damo parang dwarf nga na siya na damo. Okay. Sa ganito pong species, low maintenance lang po ito. Kahit walang CO2, kaya niya mabuhay. Pero lang po, hindi ko nabanggit, lahat ng aquatic plants kailangan may ilaw. May ilaw. Opo, pag indoor. Pagka outdoor po, pagka direct sunlight, kahit wala pong ilaw, okay lang. Okay. Opo. Pero usually po, pagka nakaset up sa aquarium, indoor talaga eh. So, kailangan lagyan natin ng ilaw. LED light po yung required na ilaw. Kasi mas mataas po yung yung capacity ng lights nun eh. Tapos 8 hours lang po ang ang bukas ng ilaw. Sa every 24 hours. Pwede mo siyang hati-hatiin. Halimbawa, sa umaga, 3 hours. Sa tanghali, 3 hours. Sa gabi, 2 hours lang. Pwede po yung basta sa 24 hours po, 8 hours na may ilaw. Okay. Na para mabuhay sila. So ito po, ang purpose po nito para maging carpet yung buong buong aquarium mo po. Tumataas po ito ang pag-maintenance sa kanya. Ititrim mo. Ititrim lang po. Pag trinim siya, mas lalo siya nagkakaroon ng uusbong. Umuusbong. Dadami. Opo. Kakapal. Opo. Kasi pagka pinabayaan mo siyang ganyan, para siyang wild na rin. Tumataas ng tumataas. Ganon din po rito, ito yung pearlweed. Kung mapapansin nyo, para siyang maliit na ganito, yung daon niya. Pag tinignan niya ng malapitan siya. Pero carpet din po ito. Ganon din ang pag-maintenance sa kanya. Hindi kailangang may CO2 kahit walang CO2 kaya niya mabuhay. Ang pag-maintenance sa kanya, itinitrim din. Actually, Sir Buddy, pwede itong pwede siyang gawa ng heart shape sa pond. Pwede siyang gawa ng, kasi pagka tumubo sila, kumpula na gano'n. Kaya mo siyang kortihan. Kahit letters, kahit pangalan mo, kaya mo siyang kortihan. Ganda. Yun yung kaya saleable yung mga carpet plants. Kung mapapansin nyo, ayun po, dito, ayan. Ayun yung yung grow namin. Tsaka yun po, yun doon. Ayan. Pagka trinim nyo po yan, pwede nyong tabasin para makabuhay yun ng Okay. Sige, etong mga to, ano tong mga to? Ito po yung ito rin yung yung dwarf sword po yata ito. Ibang uri naman siya kesa rito. Kamukha siya nitong dwarf hairgrass, pero siya mas maliit. Hindi po, mas malaki yung niya. Yan. Opo, ito yung nursery namin ngayon. Ito yung ginogrow pa lang namin. Ayan
Mas malalaki yung dahon niya. Oh. Pero mas maliit siya, mas mababa siya Oo. compare sa dwarf hairgrass. Ayan. Okay. So, ito po, ano rin to, low-tech lang din po ito. So, Low maintenance. Opo. Oo. Ganyan lang yung pag ano namin, pag grow namin. Para ka lang nagtatanim ng palay. Oo nga eh. Pag ganon-ganon lang siya. Ito po parang tanim na palay din. No? Oo. Tapos parang may namumulaklak doon. Okay. Ito po. Ito namang isa, kung gaya yung sinabi ko kanina, pag tinig niya yung aquatic plants, puro green, low-tech po yan. Kayang mabuhay ng walang CO2. Okay. So, ito yung para sa mga low budget. Kasi mahal ang CO2 eh. Okay. CO2 tank pa lang po, abutin na ng 3,000. Tapos Okay. pariripi lang mo pa ng carbon dioxide. Oo. So, ito po, pwede to sa mga low budget na gustong mag-aquascape. Oo. So, ito naman pong isa, makita nyo, pula yung dahon, Oo. pula din yung trunk. Pero may bulaklak. Opo. May Kasi yellow. naka-ano siya, lahat po ng naka-submerge, namumulaklak. Okay. Pagka po naka-immerse, pag namulaklak, ibig sabihin magandang pag-aalaga nyo. Pagka namulaklak po yun, healthy sila pagka naka-immerse. Tama po, naka-immerse. Oo. So ito po, high maintenance din po ito. High maintenance. Opo. So ito po, kaya po, yung pinaka-local name niya is water lettuce. Water lettuce. Opo. Para siya kasing lechugas, Oo. pero nasa tubig. Oo. So, kaya kami may ganito kasi para po, ito yung pang-control namin doon sa mga bad bacteria ng tanks. Yan ang purpose niya. Opo. Ito yung kumakain ng mga ammonia. Tsaka yung, di ba po, pag dumumi yung isda, Oo. pag sobrang dami na umaangat, Oo. kakainin po nila. Oh. Yun yung purpose nito. Lahat po ng aquatic plants, kumakain ng waste ng mga isda. Oh, I see. Kaya maganda po ito sa sa mga pond. Kaya Oo. lahat po halos ng pond namin may ganito. Oo. Especially po ngayon, medyo hindi maganda yung panahon. Mm-mm. Pagka nagkaroon ng hindi magandang condition tubig, patay lahat ng isda. Mm-mm. So para makontrol po yun, nilalagyan namin ng halaman. Okay. Sige. Paano mini-maintain yan? Wala lang. Ganyan Wala lang. po, araw lang po ang kailangan nito. Direct sunlight. Opo, pag wala sa araw, nalulusaw Mamamatay. po. Opo, mamamatay. Oo. So direct sunlight lang po. Ito po nakuha lang namin kasi locally na to eh. Locally invasive na po ito eh. Hindi naman po ito na galing talaga sa atin. Sa mga palayan po, Saan galing yan? marami po nito sa palayan. Ngayon. Opo. Dito sa amin, di ba po puro palayan? Pagka yung usbong na yung palay, pagka ginanon mo, makikita Ang mo dami sila. na rin. Opo. Peste po ito sa palayan. Kasi Oh. matakaw sila kumain ng ng nutrients na binibigay sa palay. Okay. Kaya po, kilalang kilala ito ng mga nagpapalay. Itong mga gantong So pag namulot ka sa palayan, gustong-gusto nila. Gustong-gusto po nila yon. Tinatanggal Pero mo po yung sa ano pet shop, nila. binibili po ito. Oo. Yung ganito kalaki po, 5 piso. Yan. Yung ganito kalaki. May anak na. Wala pa po Oh, anak. dapat wala. Kinukuha nila yung anak. Yung anak naman, piso isa. Oh. Sa Manila po kasi walang ganito eh. Oo. Kaya binibili po ito. Oh, I see. Dito po sa amin, since medyo liblib pa, Oo. province pa, libre. Oo. Kaya pag kami nagpuntang customer, gusto yan, binibigay lang po namin. Oo. Sige, Mar. Demo natin konti paano magtanim. Okay. Oo. So, ituturo ko naman kung paano namin sila napapalago. Mm-mm. Halimbawa, kung bumili kayo ng 10 stem, Okay. 10. So, kahit ano po yun, mapa high maintenance, low maintenance. Okay. Pagka po submerge, yung tatanim lang sa lupa, wala na pong condition na kailangan, basta direct sunlight lang. Direct sunlight at may tubig. May tubig, opo. So ito po, meron kami ritong na-prepare na pagtataniman ng aquatic plants. Okay. Kung mapapansin Paano nyo, prepare yan? ito po, kung mapapansin nyo, Oh. may tubig sa gilid. Alright. Ibig sabihin po, muddy siya, muddy. Oo. Maputik. Nag-hold, yung lupa, nag-hold siya Nag-hold ng tubig. Oo. Exactly the same yung lupa na ginagamit sa palayan. Opo, wala Tama, pong ano. okay. Kung ano po yung dinatna namin dito na lupa, yun na rin. Yun na yun. Yun na po yun. Okay. Kailangan lang gawin nyo siyang muddy, yung maputik. Okay. Tapos hindi po siya nawawala ng tubig. Mm-mm. Sa umpisa po, mahirap gawin. Pero pag nakasanayan na kasi ng lupa na lagi may tubig,
nagiging clay na siya. I-hold na rin niya. Opo, i-hold na po niya. So, let's say for example, dito sa part na to, ayan, kung mapapansin nyo yung texture ng lupa, Oo. puti Mud po talaga. siya. Opo. Ayan po ang gustong-gusto ng mga aquatic plants. Okay. Yung pagtatanim po, parang magtatanim lang ng palay. Ah, tinutusok mo ganun. Oo. Babasahin nyo lang muna kasi pag tinanim nyo yung tuyo, matutuyo ka agad. Okay. Tapos pag nagtanim po, ngayon kasi medyo maaraw na eh. Oo. Sa umaga, Maaga. pinaka-the best po hapon. Kasi sa hapon, naabutan siya ng gabi, Oo. nakapag-adjust na siya kaagad. Okay. Unlike po pag umaga, naabutan siya ng tanghali, ng init, baka malusaw. So yan lang po, may space lang po yung pagtatanim. Anong space niyan? Siguro po mga 2 inches lang po. Okay. Depende, kung maliit lang yung lugar nyo, kahit 1 inches lang po, pwede naman. Ah, okay. Yan. Ganyan lang po. Grabe, konting space lang kailangan mo, no? Konting-konti lang po. Kasi ang aim nyo po kasi is paramihin. So, paano nyo sa pararamihin ng mabilis? Oo. Halimbawa po, nabuhay na. Nakita nyo na yung dahon niya isa hindi natuyo. Oo. Kahit na wala pa siyang sanga, Oo. puputulin nyo na rito. Ah, pwede na. Pwede na po. Bilis ah. Buhay na kasi yan eh. Halimbawa po, buhay na siya. After 1 week, buhay na. Putulin nyo, meron na kayong pandagdag. Planting material na naman Planting yun. material na po kagad dyan. So kanina, nung bagong dating kami, akala ko, ano lang yan, Damo. yung damo lang na hindi na-maintain. Napabayaan lang yun dyan. Yung pala, aquatic plants pala. Aquatic plants Oo, po. pera pala yan. May value sila. Pero Okay. dito po sa amin talagang parang natitreat na namin as damo. Oo. Kasi sobrang bilis po dumami. Wala nang condition na kailangan, walang maintenance. Basta Oo. yung tubig lang po ang easy ang ano. Oo. Sige, sige. Tsaka Ilan po, ang tao mo, Mar? dati po, 2 yan. Oo. Kaso po, nagloloko, mga teenager. Oo. Hindi namin napapag-grow talaga. Hindi to ganito dati. Talagang madumi. Oo. Tapos kailangan mo silang manduhan lagi. Nang gagawin. Pag walang gagawin, nakaupo lang. So, nag-decide ako ito kasi kamag-anak po namin. Okay. Eh, Sige, kuya. opo. Siya na yung ginawa kong katiwala. Sabi ko, kung anong ginagawa ko rito, yun ang gawin mo. Oo. So, tinapatan ko na yung sahod niya. Tapos, pag malaki yung sales, may Plus, bonus siya. commission. Opo. Tapos, plus, yung, yung tirahan. Sagot din po namin. Sige. So, ngayon naman, i-demo natin, Mar, ay... So, ito pong klase ng halaman. Oh, Ayan. aquatic plant din pala Aquatic yan. plants din po ito. Pwede rin itong maging garden plants kasi, low maintenance. So, ang pagpaparami sa kanya, iba naman kasi siya namumulaklak. Ah, okay. Kung nakikita nyo po yon yung parang bulaklak ng sampagita, yun po yung bulaklak niya. Yung puti na yan. Opo. Pag natapos siya mamulaklak, ganito na yung magiging itsura niya. Ayan, ito po yung bulaklak Tapos, niya. ayan, oo. Pag natapos siya mamulaklak, nagkakaroon na siya ng dahon. So, ang gagawin po natin para maparami, Okay. kukunin lang natin itong yan. Putol-putol lang. Putol-putol lang po para mas kasi sa isang namulaklak, isang batch ng Oo. So ito po kahit walang ugat, pwede na siya itanim. Depende sa inyo kung gusto niyo itanim direkta sa lupa or Pwede rin dito sa mga ano lang. sa mga paso, pwede sa tub. Oo. Sa ganito po para mas mabilis siyang lumaki, isang piraso lang para mas mataba. Pero sa ganito kalaki po, kaya niyang taniman ng dalawang similya nung Oo. So itong plastic mo na to, kagaya po ng mga ginagawa nilang lalagyan ng mga leche plan. Opo, yung mga microwavable na Oo. So, Tapos walang butas yan, Mar, sa ilalim? Dapat po walang butas. Walang butas. Kasi required na maputik eh. Pagka po I may see. butas, kasi dadaan yung matutuyo yung lupa. Oh, I So see. pagka nakita nyo dry na yung lupa, lalagyan nyo, didiligan lang. Anong pangalan ng plant na yan? So ang pangalan po nito is Echinodus. Alright. Medyo mahirap lang bigkasin yung pangalan niya. Oo. Okay. So ganyan Mahal lang yan? po. Sa ganito, pag napalaki ninyo, kaya nyo benta ng 25 isa. 25 to 50. Depende po kasi sa seller eh. Oo. Depende rin yung pricing nila. So yan po, ganun lang magparami nitong ganitong klase ng aquatic plants. Okay.
Sa carpet plants naman po, gaya nung pinakita ko sa inyo kayo ng mga uri ng carpet plants, ganito lang po pagtatanim. Oo. Para lang din kayo nagtatanim ng palay. Oo. Pero hindi po kagaya nung kanina ng stem plants, Okay. na Yan ang stem plants. pagka nabuhay na, Pwede mo nang pwede ikat. mo nang putulin yung pinakadulo. Pero para pwede siyang talbusan. Oo. Ito po, hindi siya tinatalbusan. Hihintay nyo Huhugutin talaga. mo. Hindi po. Hihintay nyo talaga siyang dumami. Dumami. Yung maging mat talaga. Opo, maging mat siya. Tapos paano mo siya i-harvest? Pag hinarvest po siya, kukunin nyo siya ng pa-square. Kasi Buo rin. Opo. Parang Bermuda grass. Opo, ganun po. Kasi ang lagayan niya ganito. Sige nga. Opo. Pwede ba? Sige po, ito po. Pakita natin. Demo natin. Palusungin natin ulit sa Mar. Para fit siya dito, sa gantong Okay. yan. Dapat walang masayang. Di ba? Okay. Di ba po, grow na siya, ganito na. Pero ito po, hindi pa to, kailangan po yung pinaka, igaganyan nyo para sunod-sunod po. Walang masasayang. Kasi pag may nasayang po na, halimbawa, nagganyan kayo, Oo. hindi nyo po yung pwede ilagay dito, pangit na itsura niya. Oo. So, ganyan lang naman. Yan. Putik po kasi yan, kaya madali lang siyang yan. Para lang po ma-form yung yung square. Yung square. Opo. Yun. Yan po. Tapos, ilalagay mo ngayon dyan. Lalagyan lang po yan. Pagka nilagay na po yan dyan, para siyang natural na pinalaki na. Oo, ang galing Ayan po. Yan. At magkano yan, Mar? Sa retail po, 250 isa. 250. Opo. Para siyang dito nag-renove. Oo, parang dyan mo pinalaki. Para may daya na kasi siya. Oo, galing. Yun. So, ganun lang po ang pag-harvest. Mm-mm. Sa ganito naman po, since maraming nutrients, Oo. kahit na tumagal siya ng 5 months, Buhay ganito yan. pa rin. Buhay yan. Buhay po. Kakat nyo lang na ikakat hanggang maubos lang yung nutrients. Oo. Pero yung iba po ginagawa, nilalagyan ng mga vitamins, mga Oo. ng nutrients para hindi Para mamatay. tuloy-tuloy siya. Opo. So sa pag-harvest naman po ng stem plants, Mm-mm. yung standard po na mabibili sa pet shop, 5 stem lang po Okay. ang laman. Tapos sa akin po, mas gusto ko yung ganito lang kaliliit. Gaano kaiksi dapat yung stem? Sa akin po akong susundin, ganito lang kaiksi. Okay. Kasi usually nakikita natin pagka sa pet shop na mahaba na. Mahaba. Ang ginagawa ko kasi, similya lang. Mm-mm. Kasi pagka kumuha tayo ng mahaba na, ganyan nakahaba. Gaya na sinabi ko sa inyo, pag nakalubog na sa tubig, mahaba na siya. Oo. Pag ganyan nakahaba yan, 3 days pa lang, pangit na tignan. Oh, okay. Mahaba na siya. Oo. Unlike po sa ganito, pag 3 days po nito, ang ganda na niya tignan. Ano na siya, talaga nakakainganyo ng bilin. Mm-mm. Tapos kailangan lang po natin lagyan ng buhangin. Okay. Hindi po pwedeng lupa. Kasi Okay. pag lupa or putik, katagalan, nalulusaw sa Sa tubig. sa tubig. Kaya kailangan buhangin po. Ang purpose ng buhangin, para may nutrients yung halaman, kasi meron tong, river sand po ito. Mm-mm. May konting lupa. Oo. Tsaka po para lumubog sa tubig. Kasi pabigat pagka din. foam lang, hindi siya lulubog sa tubig. I see. So, Tapos ganyan yung po. pinambabalot mo na yan, ang tawag dyan? Ito po yung filter foam. Pag bumili kayo sa pet shop, sabihin nyo lang filter foam. So, Okay. ayan po, lalagyan natin ng laste. Yung iba po, sinasara ito, ginaganyan. Oo. Sa akin po, mas gusto ko lang hindi nakasara. Kasi yung roots niya dito lalabas. Mm-mm. Makakahinga pa siya. Oo. Unlike pag nakasara, wala na pong labasan yung roots. Okay. Nasasakal yung halaman. So, ayan. Yan. Ganyan okay. po. Ganyan po ang itsura niya pagka Nasa pet shop. nasa pet shop na. Pero po ito, similya po ito. Siguro po 2 days pwede na siya ibenta. Okay. Kumbaga kasi ito pang dagdag supply lang, di ba? Paubos na, meron kayong naka-inline na Oo. nasa una. Ito Andun lang. nasa huli siya para pag naubos na 'yon, sila naman yung kasunod. Kami kasi nagsusupply sa pet shop. Hindi namin ginagawang ganito kaliit kasi isipin nila lugi sila. So standard lang po, ganyan kahaba na. Oo. Yung- So magkano naman yan, Mar? 25 pesos po ang isang ganito. Birihin mo, 25 na kaagad yun. Opo, 25 na yan. 25 na yan. Oo. So, ganun po yung kaganda yung kitaan sa aquatic plants. Okay.
So ito po yung isang klase ng product namin na nakatanim na sa paso. Okay. So wala na siyang kahirap-hirap. Pag binili, di-display na lang sa Mm-mm. sa aquarium. So ang paggawa naman sa kanya, 10 stem po ito para mas maganda siya tignan kasi pagka 5 mas makapal. Kasi pag 5 lang, parang kulang siya tignan. Oo. So ang paggawa sa kanya, ayan po, ganun din kung paano ko siya tinali noon. Pero okay. ang kaibahan po, wala siyang buhangin sa loob. Oo. Basta tinali mo lang. Para lang magsama-sama sila. Pero hindi mo siya pwedeng itali ng lastik kasi masusugatan yung stem. Oo. Kailangan po may filter foam. Oo. Para hindi masugatan yung stem. Para hindi diretso. Opo, hindi diretso. Then, ito po. Ano yung lupa na yan? Buhangin din po ito. River sand din po. River sand din. Pagka po nakabili kayo nito kasi malaking buta sa ilalim. Okay. Kasi pang halaman to eh. Lalagyan nyo lang ng filter foam. Filter din. O kaya plastic para po hindi lumabas yung buhangin. Mm-mm. So, pag ganyan, nabutasan nyo lang sa gitna. Oo. Ayan. Pag butas na, ilubog nyo lang to. Oo. Tsaka, i-compress. So, ayan po. Kung makapansin nyo, yung size, yung height niya, maliit lang din. Oo. Kasi pang prepare pa lang po ito eh. Oo. Para lumaki. Pero ito po, sa client na po namin to na pet shop. Mas prepare din niya yung maliit kasi na-experience din niya pagka mahaba na yung dinadala namin. Oo. 3 days pa lang, Pumapangit na, hindi na nabibenta. Oo. At least po ito, ganito kaliit, pwede na siyang mabili, pero yung duration niya, mas tumatagal po. Alright. Doon ho tayo nang galing. Yun yung isa. Tapos ito po yung pangalawa. Anong makikita dito? Dito po sa pangalawa, ito naman yung aming breeding section. Breeding naman. Sige. So, yung mga clients namin na gustong bumili, Oo. hindi sila nakakapasok dito. Okay. Kasi pag pinapasok namin, yung iba kasi binibili talaga eh, kasi malalaki na. Mm-mm. So, may mga time na hindi kami makatanggi. Oo. Kasi yun yung pinaka-heart ng farm eh. Correct. Yung mga breeders, so dito kami nagpo-produce ng mga fry. Okay. Kaya kailangan secure talaga yung area. Sige, tignan nga natin. Ito. Ito yung mga malalaking mga female. Ayan o. HB Red Rose Tail na mga gapi. May time na nakapag-harvest kami ng 100 pieces sa isang slot. Pero everyday meron siyang fry. Ang ginagawa namin, pagka may fry na, hindi muna yung harvest. Pinapalaki muna namin ng konti para pagka transfer, mabilis sila makapag-adjust. Oo. Ilang square meter ito? Ito po, 46. 46. Opo. So ito po yung pangatlong site. So ito yung mga for sale ba to, Mar? Hindi po halos lahat po dito po, ayan, mga breeders po. Breeders din to? Opo, ito yung nursery, yung mga pinapalaki pa lang na ano. Nursery ito, itong mga tank. Opo. So dito naka-concrete tanks ka na? Naka-concrete na kasi ito talaga yung Lupa mo kasi to? lupa namin talaga. Oo. Pero noon po, nung nag-start, bago pala kami nag-start, dito nag-start yung idea ng laminated sack. Dati po, hindi siya ganon. Layer po. Diba sa isang ganyan po, 3 magkakapatong. Kaya mas maraming nalalagay. Kasi maliit yung space. Maliit po yung space, pero marami pa rin yung pan. Kasi layer po siya. Oo. So, andito po tayo sa pet shop ni Mar. Ayan. So, ito yung naka-set up. Ito na po. Ito po yung ang ganda. aquatic plants natin. Oo. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na pag nag-boom siya, maganda talaga siya. Magkaano talaga siya. Para siya naka-landscape. Ayan po. Naka-ready na po yan. Pag may gustong bumili, ayan po. Ganyan na lang. Per tali na po yan. Ganda. Apo, 25 per tali. Ayun po yung sinasabi ko sa inyo na kailangan maikli lang siya kasi pagka mahaba na sa display, humahaba. Pumapangit siya. Pagka umabot na siya dito, pangit na siya tingnan. Tapos ito yung isa, no? Yung... Opo, yung tinanim natin. natin. At ito po yung mga ano. Ayan, no? Ganda. Ito po. Oo, yan. Ang ganda niya, no? So dito po, buhay na siya rito kahit na Buhay matagal na. siyang Kahit magtagal siya rito. Opo. Super warm. Ayan po yung pinapakain sa mga arwana, yung mga malalaking isda. Pinapakain din yan sa mga mga gecko, mga lizard.
pagkain. So, ito po yung mga hamster. Ganda niya, no? Opo. Ito po yung na-breed na namin. Ano ba? Family ng daga? Hindi. Family po ng daga. Ayan po. Pero, Iba sila, ano sila, pwede silang gawing pet kasi hindi sila nangangagat. Mabait sila. Pwede silang hawakan pwede sila sa bata, pwedeng hawakan ng bata. Ayan po yung mga goldfish. Ayan. Galing sa farm mo rin, ta? Yung iba po rito, galing sa supplier Sa namin. supplier, Pero wow. mga 50% Wow, po ganda, rito oh. galing sa farm. Ayan po, galing sa farm na yung mga yan. Ganda. Ito po yung mga guppies na Guppies. pinakita natin. Electric Blue Moscow. Ayan, mga tiger. Pag mag-display po kami rito, hindi namin dinadamihan. Kung ano lang yung kaya ng isang divider. May stock, ano po kasi yung quantity, density. Pagka masyadong marami, nagiging overcrowded, namamatay yung mga isda. So, ayan. Ito maganda to, no? Anong pangalan nito? Ayan po yung yung tiger bar. Tiger. Opo. Ayan. Madali lang rin po paramihin yung ganyan. Mga tiger bar. Andito po sa baba yung mga danyo. Ayan. Ito yung mga Red Cross, mga family po ng Tetra. Ito naman po sa baba, yung mga live bearer, mga platy. Platy. Then ito yung mga balloon, red balloon platy. Meron din kaming flower horn. Ito yung flower horn namin. Ayan. Ayan. Ayan, flower horn. Tapos ito, mga call. Ito, mga cichlids. Mga cichlids. So, iba-ibang variety na ng cichlids ito. Then ito, goldfish. Kumusta tong pet shop mo, Mar? Dito naman, okay naman po ang kita kasi nasa, gaya po Highway sabi na, ko, nasa oo. highway. Pag nadaanan ng hobbyist, binabalikan siya. Oo. So, na-solve na yung problema mo nung una. Solved na po ako. Yung una na hindi talaga ako nakikilala. Oo. Sa ngayon po, dati po, may time na wala talagang benta nung una namin bukas. Siguro po, 2015, kami nag-start ng pet shop. Halos 3 days wala kaming benta. Oh? Tapos, isang buwan, ang kita namin, pambayad lang sa upa. Yung kinita, binayad lang sa upa. Oo. Kaya palugi po talaga. Hindi po kagaya ngayon, maganda na yung system namin. Meron kaming inventory system na ginawa. Kung ano yung nabili, nilalagay namin sa inventory. Kung magkano yung kinita, magkano yung puhunan. Kaya po nakapipigure namin kung magkano talaga yung kinikita. Ano po, nakaayos po talaga yun. So, anong plano mo? Mag-open ka ng more pet shop? Opo, yun po talaga. Kaya po ginawa namin ng system kasi pagka basta lang hiwalay ng sa bayad ganito, bayad ng ganyan, kung matira, yun ang kita. Hindi namin namomonitor talaga kung magkano yung ano. Paano po pagka nagkaroon ng maraming branch? Mas mahirap po siya i-balance. True. So, tignan nyo, Henry, mga iba-ibang stones, pebbles. Yan, nagagamit lahat yan. Okay, ano yung sarili mong manufactured mo, sarili yan? Opo, ito po, halos makikita nyo, JBM Aquayard. Red Mix. Opo, ito po. Brand mo yan? Opo, brand po namin. Nationwide po ito sa nabibili. Oh? Opo, sa Shopee marami po. Pag sinerge nyo lang yung JBM Aquayard, Lumalabas yan? malabas. Opo. Okay, so kung susumahin natin, Mar, yung farm at saka pet shop mo at saka yung mga wholesale mo, kumusta ang negosyo? Kung susumahin po, maganda po. May kwento ko lang po sa inyo. Nag-start kami dun sa pinunta natin kanina, yung ginawa naming nursery na ngayon. Backyard lang po yun.
Nagtayo lang kami ng layer-layer na trapalpan. Doon kami nagsimula. Oo. Nag-start po kami, nag-resign ako sa trabaho noon. Yun ang nagpagkakamali ko, nag-resign ako ng wala akong future na nakikita sa business. Basta sabak sa negosyo. Oo. Ano ka, Na-excite ko ulit. na-excite. Naggagad. Oo. Nagmadali. Ang nangyari ko noon, naubos yung pera namin kasi wala na po akong income eh. Doon Okay. lang. Ang Tama. problema po, yung backyard niya hindi kumikita. Hindi rin kumikita at that Opo. time. Ang computation ko po is 50,000 a month. Sa computation ko kaya na-excite ako na ganun pala ang kitaan. Oh. Kaya agad ako nag-resign kasi ang sahod ko po 25,000 sa Okay. bilang IT. Oo. Di hamak na doble. Okay. Nung nandun na po ako sa process ng business, 3 months po na wala talagang benta. Okay. Yung savings namin naubos po. Ang nangyari po noon, nag-pray po ako sa Panginoon. Ang sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako, babagsak na kami. That time po, naka-3 resign na po yata ako sa trabaho. Okay. Parang yung power ko sa bilang empleyado, hindi ko na kayang mag-apat. Kasi po, meron na ako mga iniindang sakit eh. Okay. That time po, nung simulan nag-pray ako, tinulungan ako ng Panginoon. Nag-boom yung negosyo. At doon po pumasok yung vlogging. Okay. Doon po ako nag-start mag-vlog. Okay. Nung nag-start na po ako mag-vlog, yung dati po, halos lahat ng group page, pinagpupusan ko ng mga for sale. Nung nag-start na po ako mag-vlog, may time po na hindi ako nagpo-post, 5 customer pumupunta sa bahay, bumibili. Okay. Halos customer na po yung pumupunta sa akin. Kaya po napakalaki talagang napakalaking effect ng prayer sa ating mga business, sa ating mga negosyo. Kaya po talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil talagang tinulungan niya ako sa negosyo. Hanggang sa naibalik namin yung savings namin na sinimula namin, yung una naming negosyo, nabawi namin investment. Then kumita kami, nagpunta po kami ng panibagong investment hanggang sa nakabuo kami ng farm. Naitayo po itong business. And then nakapaggawa po kami ng sarili naming brand. So yun po yung masasabi ko sa negosyo na aming hinahandle po sa ngayon. May interrupt lang kita, Mara. Sa ano po kasi, sa pagbi-business, meron tinatawag na learning curve. May curve siya eh. Yung ibig sabihin, pag nag-start ka ng business, akala mo pataas, tapos biglang magka-curve yan, bababa. Tapos, pag bumaba ka, doon ka palang ulit aakyat. Ito din yung paakyat. So, may ganun siya talaga. So, kung hindi ka ready, ang tendency yan, magki-quit ka. Aayaw ka kasi akala mo talaga pabagsak. Pero ang importante doon, hindi ka titigil, itutuloy mo lang. Wala ka naman kasi ibang pupuntahan kundi tumuloy lang eh. Hanggang doon sa umakyat ka ulit. Ayan. So, kumusta na? Okay ka na? Sa ngayon po, nung nag-start kami, na halos 2,000 na lang yung pera namin sa bangko. Naubos? Naubos. 2,000 na lang po pagkain na namin isang linggo. Sa ngayon po, simula po noon, ngayon, meron na kaming hinuhulugang sasakyan, nagagamit namin sa negosyo. Meron kaming farm, meron kaming pet shop, then nagpaplano po kami magtayo ng panibagong branch ng pet shop. So, ang laki po ng difference talaga. Malaki po yung difference. Word of encouragement doon sa mga gustong magnegosyo, gustong itry, ano ang mga pinaka-importante na dapat nilang gawin? Sa mga gusto po sumabak sa negosyo, kahit anong negosyo, kailangan po talaga buong loob. Pagka mahina loob mo, bumagsak yung negosyo mo, nag-quit. Doon na po masasabing lugi. Pagka ikaw nag-quit, lugi ka na masasabing lugi. Gaya po sinabi niya, di ba? May curve eh. Pagdating doon sa downline mo, bigla ka nang nag-quit, wala na. Tapos na. Panibagong simula ka na, di ba, dito po nang galing, tumaas, bumaba, nag-quit, babalik ka ulit. Babalik ka ulit sa simula. Kaya, kung nakikita niyo po na may future yung papasukin ninyong negosyo, tapangan niyo po, kailangan buong loob ninyo kasi nasa bandarong pa sa dulo ang tagumpay. Wala po sa umpisan tagumpay. Nasa dulo pa yan. Kahit po kami, hindi namin masabi na success na kami. Hindi po namin pwede sabihin na tagumpay na kami. Siguro po,
patagumpay pa lang pwede namin masabi. Oo. So, kahit ano, anytime, pwede mangyari yung pinaka-worst sa negosyo, pero ang importante doon, naka-ready ka. Napagandaan mo na siya. So, yun po. Yan po. So, hindi ka pwedeng tumigil. Once na nag-decide ka na mag full-time sa business, hindi ka pwedeng tumigil. Tapos, lahat kasi ng obstacle, lahat ng failure na madadaanan mo, may learning doon, may lesson kang natutunan doon. At yung lesson na natutunan mo doon, yun yung baon-baon mo doon sa pagtuloy sa business. Kasi ang sinasabi nun na message, wag mo nang ulitin yung pagkakamali na unang nagawa mo. So tuloy-tuloy lang yan, tuloy-tuloy yan, tuloy-tuloy ka rin may mamimit na obstacle, tuloy-tuloy din na yung obstacle na yan, magbibigay sa iyo ng learning, ng bagong lesson para ma-improve mo yung business. Ayan, so rewarding ba itong aqua plants na negosyo, Mar? Opo, rewarding po. Actually po, wala sa plano namin na mag-business ng aqua plants. Accident lang po na natuklasan namin na kung paano mag-grow. Then nag-try kami magbenta. Nung una po, nahirapan kami. Dahil masyadong marami yung competence sa aquatic plants. Maraming mas magagaling, marami nang mas nauna. Pero in the process naman ng pagbi-business namin, kasi nga sabi ko, andyan lang naman, nakatambay, bakit hindi na lang natin i-grow? Pag kami nag-inquire, may bumili, then good. Pag wala, at least may stocks tayo. Hanggang doon na nga pumasok yung idea namin na bakit hindi tayo magtayo ng sarili nating branch ng pet shop para mag-consume nitong ating ginogrow na ano. Then, nag-reward na lang kung makakuha kami ng customer sa labas. Pero at least, meron na kami sure buyer ng mga napuproduce namin na aquatic plants. Mar, saan ka nila makakontak? Kung sa mga interesado po sa mga ka-agribusiness natin, kung gusto nyo bumisita, pwede po. Dito nyo kami makikita sa Block 33, Lot 16, Carissa 2 Home East Subdivision, Barangay Dalig, Teresa, Rizal. Doon naman po sa pet shop, kung gusto nyo naman mag-visit, pwede po kayong pumunta sa number 3, E. Rodriguez Avenue, Barangay May Iba, Teresa Rizal. Ang landmark po niya, isa kahilera lang siya ng Senior Pedro Lechon Manok. Yung Senior Pedro Lechon Manok po, nag-iisa lang yun dito sa Teresa, kaya madali lang siyang hanapin. Okay, phone numbers. 0953-863-8220. Okay. Tapos Facebook fan page naman po, i-search nyo lang ang JBM Aquayard. At by the way po, ini-invite ko rin po kayo na mag-subscribe din sa aming YouTube channel. Kung kayo interesado rin sa ornamental fish, sa aquatic plants, mas marami pa po kayong mapapanood na content. Mag-visit lang po kayo at mag-subscribe sa JBM Aquayard. Si Mar po ay nanonood din ng agribusiness at naka-subscribe din po siya. So, minessage niya ako kung pwede daw dalawin siya dito sa farm. Siyempre, bakit naman hindi, di ba? So, na-amaze naman ako doon sa ginagawa ni Mar. At nakakatuwa rin na I'm sure marami kayong napulot na idea at nakuhang information para rin sa sarili nyong business na pinuput up. Or gusto nyo mag-put up ng business, maganda rin po yung mga informations na i-share ni Mar sa atin.